natin dati na clueless na sila. No? Sino dito nakasakay pa sa kalabaw? Ako! Oo, nakasakay pa ng kalabaw. Ngayon, baka yung kalabaw di nakilala ng bata. Ano? Pag nakakita ng kalabaw, anong hayop kaya yan? Bakit hindi yung baka? Oo, baka yung hindi na nila mapagdikit, ano? Sa atin, inabot natin yung pagsusulat. No, sino dito naranasan makipag-pen-pal? Huh? Ikaw. Anong pen pal? Walang! Anong pen pal? Wala nagkaroon ng pen-pal! Anong pen? Ano Grabe yun? naman. Ano yun? Pala naranasan ko. Phone-pal! Oh, phone-pal! Dati may phone-pal. Ano nga to? Alam yung phone-pal, ha? So, ngayon, di na nila alam Ang galing. yun. No? Wala. Oh, so, dahil nga, masyado nang mabilis ang teknolohiya. Ano? Pero maganda pong makita na ang paglago ng teknolohiya ay bahagi ng plano ng Diyos at ito ay Okay. kagamitan o kasangkapan sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Daniel 12:4, sabi, "But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and," ano sabi? "Knowledge shall increase." Sabi, ang kaalaman ay maglalago, no? Lalago ng Gusto husto, naman to. no? Maganda pa So, rin to sa kahit panahon wala po to. ngayon, masyado nang malago ang kaalaman. Actually, ang tawag nga sa panahon ngayon ay ano? Age of information. Sabi doon, information overload. Di ba, no? Overload na. Kahit yung mga bagay na hindi mo kailangan, isinasalpak na sa sayo. So, sobra-sobra na ang kaalaman, ano? At syempre, kung sinabi ng kaalaman, of course, kasama ko dyan ang advancement ng technology, kahit yung pagta-travel natin, dati yung travel, ano yan eh, parang wala sa kalendaryo ng mga tao, pero ngayon, kasama na yan sa bucket list, travel, yung pagbiyahe. Understanding God's revelation, of course, kasama daw po dyan yung pagkaunawa ng salita ng Panginoon. No? So, ibig sabihin, lalago ang kaalaman. Hindi po yan mapipigilan. Ano? So, kasama po kasi yan sa cultural mandate. No? Sabi daw ng tao, siya ay ano? Katiwala ng mundo. At kung siya'y katiwala ng mundo, sabi, take dominion. Mag-dominate ka. Yon ay karapatan mo na galing sa Diyos. At dapat yung mundo na yan na pinagkatiwala sa iyo, kailangan mong i-develop. No? Kailangan mong i-develop. At yung pag-develop, of course, responsibility. So bilang katiwala, meron kang karapatan at meron kang responsibilidad. No? So yan po yun, ang tawag yan cultural mandate. No? Yung sabihin ng Panginoon, alagaan mo ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Siyempre, para magawa ng taong alagaan ang mundo, kailangan magkaroon siya ng kakayanan na maalagaan yan. No? Kaya nga, bakit kailangan dumami ng tao? Para madaming mag-alaga. Tama, dahil sa laki ng mundo, hindi naman kayang alagaan ng 2 tao lang yan, di ba? So, yun, ano? So, makikita natin na merong paglago, no, ng kaalaman. At syempre, dapat maintindihan natin na may plano ang Diyos sa atin. Meron siyang layunin. At syempre, dapat kasama ang iglesia sa paglago na yan, no? Kasama ang iglesia. Now, may isang problema ang church actually. Pag tinignan mong maigi, meron siyang problem. Alam mo kung ano problema ng church? Ang problema ng church, paglaos na sa mundo, sa kanya gagamitin. Karamihan ng mga churches ganon. Pag hindi nasikat sa mundo, sa kanya tatanggapin at gagawin niya. No? Maraming pagkakataon ganon eh, no? Na parang ginagamit niya yung mga bagay na sa mundo, pero late niya nang ginagamit. No? Ang tanong, bakit ba yung church nawalan siya ng, parang nawalan ang church ng boses sa mundo?
Ano ba yung tingin ng mundo sa church? Old fashion. Old fashion. Ano naman? Parang hindi sila nakakasabay. Parang ganun. May ganung ideya, no? Pero kasi nga, minsan kahit yung technology hindi ginagamit ng church ng tama. So tingnan natin, ano ba ang teknolohiya? Sabi ang teknolohiya ay bahagi ng cultural mandate. Ito ay instrumento ng Panginoon para i-advance ang kanyang kingdom, i-facilitate ang spread ng gospel, at i-improve ang pag-unlad ng buhay ng tao. Ito ay isang tools, isang kasangkapan, kagamitan na dapat gamitin ng tama, no? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun ang teknolohiya, no? Technology. Dito sa church, ano dito ang nagpapakita ng teknolohiya? TV. Dito sa building natin. May nakita ba kayo dyan na ito ay tanda ng technology o ito ay isang teknolohiya? The projected, TV. Tama. Yeah, TV, TV. laptop, electric fan, ilaw. Lahat. lighting. Ito, mga to, gitara. Actually, even this building kahit itong building na to ay teknolohiya yan. Kaya lang medyo, ang technology kasi nag-a-advance, no? Kaya parang minsan hindi na natin napapansin na gano'n. Pero yan, cellphone, microphone, lahat yan ay teknolohiya. At dapat gamitin yan saan? Sa kaharian ng Diyos. So ano bang teknolohiya? Sabi diyan, technology refers to applying scientific knowledge, o paggamit daw ng Tools. scientificong kaalaman, mga tools, mga kasangkapan, mga techniques, at mga sistema para mag-solve ng problems. So ang technology is to solve problems. Hindi lang mag-solve ng problema, kundi improve efficiency. So mas napapadali yung gawain, ano? Mas nagiging efficient tayo dahil sa technology. Enhance human capabilities. Ibig sabihin mas mahusay tayo, mas marami tayong nagagawa in various fields. It encompasses tangible artifacts. Kasama daw sa teknolohiya ang mga machines, devices, infrastructure, yan. Infrastructure. Ayan. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na nakikita natin, hawakan, di ba? And intangible processes, example ay software, algorithms, methodologies, enabling innovation and progress. Pag sinabing technology, laging may nakadikit na innovation and progress. Progress. So, mahalaga ba ang teknolohiya? Opo, mahalaga yan. Ano? Mahalaga yan. So, ang mga key aspects ng technology ay systematic application of knowledge, yung daw yung kaalaman ay nagagamit ng tama, no? Organized, scientific, mathematical, yung mga engineering principles applied to practical purposes. Ayan. At yung nagsasabi dito, problem-solving function is designed to address challenges, increase productivity, and improve quality of life. Yan ang dahilan kung ba't may technology para masolve ang mga problems natin. Human-made and evolving. Ayan, isa pa to sa mga katangian ng teknolohiya. Ito ay ginawa ng tao at ito ay evolving. Ibig sabihin, nagpapatuloy, nag-i-improve ng dire-diretso. Unlike natural phenomena, technology is intentionally created and continuously developed by human ingenuity. So, ang technology, palago ng palago. Ano po? Oo. Noong unang panahon, yan yung teknolohiya, pero malalampasan pa din yan, no? Ang dami ng mga bagay na noon ay bago, pero ngayon naluma na sila. May bago na ulit. Interdisciplinary nature, it spans domains such as information technology, medicine, transportation, energy, communication, and more. So, ibig sabihin, lahat ng field ng kaalaman, no, ay merong tawag nito, may teknolohiyang pumasok. Kahit sa paggagamot, no? Noong unang panahon,
pag doktor tinawag na doktor, lahat na yan, dala niya na yan, nung unang panahon. Punta ka sa doktor, masakit ang ulo mo, isang doktor lang yon. Masakit ang tiyan mo, siya pa din. Masakit ang, kahit anong sakit, siya lang. Pero, nagbabago po yan, ngayon, iba na. So, impact in society and culture, technology shapes economies, lifestyles, ethics, and even worldviews, influencing how humans interact with each other and the environment. So, ganun kahalaga ang teknolohiya. So, bakit mahalaga yon? Dahil, binigyan ng Diyos ang tao ng kakayanan na alagaan, palaguin ang kanyang sarili at yung mundo na nilagay siya ng Diyos. Dati talaga, yan, no? Dati yung kuryente na yan, wala tayo niyan. Naranasan, abot na abot ko pa yung panahon na ang ilaw ay gasera. Naranasan ko yan. No? Yung may gas ko, ano? Susunod na yung buhok pa rin. Tapos, pag maglalakad kayo ng malayo, walang walang flashlight. Ang gamit mo ay yung nyog, ay yung puno ng, yung dahon ng nyog. Sulo. Di ba yung dahon ng nyog? Yun, tataliin mo yun. Tapos, may dala kang mga 5 noon. May apoy. Pag mauubos na, simple ulit. Ganon. Lima talaga? Ha? Sulo. Lima talaga? Oo, kahit lang. Basta ganon na lang. Kasi, pag naubos, papalit ka. Ganon yun. No? So, pero nagbago na ang panahon. Naging gasera. No, inabot mo yung tigasa. Di ba? Opo, Ginagamit yung natin binubomba. binubombang ganon. No? Bomba. Ngayon, bihira na gumagamit ng tigasa. Rechargeable na. Solar power. Solar power. Oo, nagbabago. No po. So bakit ganon? Sapagkat binigyan ng Diyos ang tao ng kakayanang mag-isip. So ang tinatawag na cultural mandate, ito yung utos sa tao na alagaan ang mundo. Palaguin at alagaan ang mundo. Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So yan po yung utos sa tao. Subdue the earth. O, take dominion. No? Sabi, mag-multiply kayo. Bakit? Kasi kailangan ng mas maraming manpower para maalagaan yung mundo. Kasi may responsibilidad kayo, no, na alagaan ang mundo. No? Hindi lang yan, naging mas matalino pa yung tao, hindi lang manpower. Nakaimbento ang tao ng mga gamit para mas maalagaan ang mundo. Well, sa iba, yung gamit na yon nasisira din ang mundo. Depende paano ginamit ng tao. No? The cultural mandate, God's call to develop creation, the command to subdue and cultivate the earth. Ano yun? May utos to subdue and cultivate the earth. So, God gave humanity the responsibility to steward and develop creation. This includes the development of science, technology, and civilization. So, kasama po yung pag-unlad ng science, ng technology, at civilization sa utos ng Diyos dito. Subdue and cultivate the earth. No? Kasama po yan. So, nandyan yung utos, no? So, dapat gamitin ang teknolohiya para maalagaan ang mundo. Kaya lang, minsan nga, yung paggamit ng technology, hindi tama, makasarili, kaya imbis na mapabuti ang mundo, nagiging nasisira, no? Mas nasisira. Pero, yon ay sa kalagayan na ng tao yon, hindi sa technology. Okay, sunod, biblical example of God-ordained technological advancement. Tingnan natin, mahalaga ba yung technology o yung pag-unlad sa plano ng Diyos? Una, nung ginawa yung tabernacle at temple, no? Buksan nyo yung Bible natin dito sa Exodus 31, 1-11. So, sabi diyan, God built Bezalel and Oholiab with the spirit for craftsmanship, showing that technology can be spirit-filled. Tingnan nyo, basahin natin lang yan para makita natin na ginamit ba ng Diyos ang kagalingan ng tao, yung pagiging skillful
ng tao para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Nakita niyo na ba? Sa Exodus 31, nung binuo ng Panginoon, itong tawag nito tabernacle. Nakita niyo? 31:11. 31:1 to 11. 11. Okay, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel, na anak ni Ur at apo ni Hur, anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Huda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaban ng tipan, ng luklukan ng awa, at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkaing butil, at ng lahat ng kagamitan nito. Ang ilawang ginto, ang mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng insenso, ng altar na sunugan ng mga handog, at ang mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. So yung gagawa ng mga bagay na may kinalaman sa tabernakulo, hindi simple, hindi pangkaraniwan. Merong kakaibang kakayanan. Na yung kakayanan na yun galing saan? Galing sa Diyos. So ang teknolohiya, yun ay ay sabi doon, pwede siyang maging, Spirit-led. Yung pagiging mahusay, yung pagiging magaling, Spirit-led, para magawa yung mga kagamitan sa tabernakulo. At ganun din sa templo. Nung ginawa ang templo, mga mahuhusay na tao, magagaling na tao ang kumilos po dyan. So may kinalaman talaga sa cultural mandate ang alin, ang technological advancement, yung pag-unlad. Kahit nga po yung tawag nito, kahit sa Bible may mga tinatawag na dalubhasa. Ibig sabihin, mga taong mahuhusay, So una yan, So meron bang bahagi? Ang teknolohiya sa plano ng Diyos? Meron po. So yun, pagdating po doon sa tabernakulo. Ngayon po, hindi lang sa tabernakulo, Sabi dito, biblical example of God-ordained technological advancement, ito naman ay the Roman roads and the spread of the gospel. Sa Galatians 4:4, mababasa po natin yan. Anong nakasulat sa Galatians 4:4? Sige, basahin ko nga natin yung Galatia 4:4. Okay, nakita na? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na sinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Okay. Sabi, at nang dumating ang tamang panahon. Sa English po, yun ay fullness of time. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. So ano yung fullness of time kaya na yan? Sabi ng fullness of time, ito yung pinakatamang
Panahon para ipadala ang tagapagligtas. No? Ito yung tamang panahon para ipadala si Jesus, no? So dito po, sabi doon, ito yung perfect timing ng Panginoon, ano? Ito yung eksakto, no? Ba't kaya hindi ngayon, no? Hindi ka sa panahon natin, kundi nung panahon na yon pinadala. Di po ba? So may eksaktong panahon o oras na ipinadala ang anak. Sabi dito, ito yung kondisyon na tamang-tama. Saan? Sa pagdating ng tagapagligtas. So paano ba tiningnan yan? Yung sinatawag na fullness of time. No? Marami pong ano yan maraming aspeto. Isa diyan yung tinatawag na political readiness. Ano yung political readiness? Handa ang politika. Tama. Makahanda ang political. Nang dumating, no, si Jesus, pinanganak siya. No, nung ipinanganak si Jesus, meron pong tinatawag na Pax Romana. Pax ano pa? Pax Peace. Romana. Roman peace. The Roman peace. Ang ibig sabihin nun, dahil ang pinakamakapangyarihang bansa by that time ay ang Roma, nagdeklara ang Roma ng kapayapaan sa lahat ng kanyang nasasakupan. So walang gera muna tayo. No? Hindi pwedeng maglaban-laban, maggera-gera. Tigil ang mga yon. So nung mangyari yon at dumating ang gospel, ibig sabihin yung mga tao nakakapunta kung saan-saan ng malaya. Hindi sila natatakot dahil ba't hindi sila natatakot? Walang gera. Nagdeklara, no, ng Pax Romana, no? So dahil may kapayapaan at merong stability, no? Ang mga tao ay nakakapag-travel at nagagawa nilang makipag-communicate sa malalayong lugar. At dahil dito, yung gospel ay nadala sa malalayong lugar. So una yan, political readiness. Ano? Pangalawa, hindi lamang yan, no? Mamaya makikita natin na hindi lang yung Pax Romana. No? Mamaya may iba pang dahilan. So ano pa yung bagay na nandoon? Sabi fullness of time. Bakit nung time na yon dumating si Jesus? Dumating ang gospel. So maliban doon sa political readiness, meron ding cultural readiness. So cultural readiness. Handa natin culturally ang lahat. Ano ang lingua franca nung time na yon? Anong tawa? Ano ang salita na common sa lahat? Greek. Tama, Greek. Original Latin. Nung panahon na yon, may isang salita na naiintindihan ng halos lahat ng nasasakupan, which is Greek. Ano? Kaya nga, kung ang Greek ay naiintindihan ng lahat, ibig sabihin, maipangangaral ang gospel sa buong kaharian ng Roma na naiintindihan ng lahat, no? Hindi yung magkakaiba sila ng salita. May isang salita, common language na ginagamit ng buong imperyo para yung message ni Christ ay mai-communicate. You know? So pangalawa yon yung salita. Pangatlo ay yung religious readiness. No, kahandaan sa relihiyon. Ang mga Hudyo, hinihintay na nila talaga by that time na dadating ang Mesaya na pinangako sa lumang tipan at sila yung lalaban sa mga sa Roma at magdadala ng kaligtasan. No? So, ganun ka-ready yung pagdating ni Jesus. Politically ready, culturally ready, religiously ready, ano? At isa sa mahalaga po na bagay pa dyan, dito sa tinawag na fullness of time, ay ang tinatawag na, ano yan? Roman road. Roman roads. Bakit? Dahil nung panahon na to, ang Roma ay gumawa ng road ng daan na 250,000 miles. Oh. Wow. Na mga kalsada, no? Ibig sabihin, ang dami nilang binuong kalsada. No, para yung mga tao makakapag-travel ng mabilis, makakabalik ng mabilis, no?
Yung mga negosyante, nakakapag-travel sila ng mabilis. Nagamit ito ng mga Christian saan? Sa paghayo. No? So sa paghayo. So itong roads na to, naging daan para ma-unify ang Roma. Hindi lang 'yon, na-connect din dito. No? Yung mga mahalagang cities, no? Mga mahalagang syudad. Si Apostol Pablo, nagawa niyang pumunta sa iba't ibang lugar dahil dito sa Roman roads. At pag sinabing may diyan, dahil sa Pax Romana, pag nandyan ka nagta-travel sa road na yan, ikaw ay ligtas. Di ba? So, ligtas ka. So, ano yung naging ibig sabihin nito? No? Di ba? Yung mga roads, tandayan ng tawag nito pag-unlad. Di ba kasama yan sa teknolohiya? No? Sino yung gumawa ng roads? Mga Romano. Pero, pinakinabangan ng mga Kristiyano. Nakita niyo ba yun? Check. O, sino ba gumawa ng mga kalsadang yan? Mga Kristiyano ba? Hindi. Ang gumawa niyan, mga Romano. O mga tao na nasa sakop ng Romano. Okay, basta yung gobyerno ng Roma ang nagpagawa niyan. Pero pinakinabangan ng mga Kristiyano. So sa ating buhay, ganun din, hindi kailangang ikaw ang gumawa. Ang tanong, kaya mo dapat siyang gamitin, pakinabangan. Hindi kailangan ikaw yung gumawa, kundi kaya mong gamitin yung nagawa na. Lalo na itong mga bagay na ito. So, God used Roman infrastructure to spread the gospel in the fullness of time. And again, may kinalaman po yan saan? Sa teknolohiya. May kinalaman yan sa teknolohiya. Sunod, sabi dito, hindi lang doon. Sabi natin kanina, nung itinayo ang templo, nung dumating ang gospel, ginamit nila ang teknolohiya. Ito po yun. Ito, no? Sabi diyan, the printing press and the Reformation. Okay? The Bible was made widely accessible, fueling the growth of Christianity. Okay? So bakit mahalaga ba ang teknolohiya? Opo. Oo, mahalaga yan. Noong unang panahon po, ang Biblia, yung mga libro, para masulat yon, paano? Susulatin. Kinokopya ng kamay. Ang tagal nun. Yung mga books, para magkaroon ng kopya, yung isang libro, kailangan kopyahin ng kamay ng tao. No, ganun dati, kinokopya po yan. Kaya, bibihira lang noon ang may Bible. Pangmayaman lang yun. Pangmayaman lang yung magkaroon ka ng isang libro dahil yan ay isinusulat ng kamay. Mga scholar. Oo, mga ang nagsusulat noon, hindi naman mga ordinaryong tao. Mga tao na aral, mga tao na tawag natin dyan, mga scribes, mga eskribano. So, ganun kahirap. Para magkaroon ka ng Bible, isusulat yan ng kamay. Pero ano ang nangyari? No? Yung technology ginamit ng Panginoon para ma-advance ang kingdom na imbento ang Printing press. printing press. Gutenberg. No, ginamit ng Panginoon ang pagka-imbento ng printing press. No? Katulad ng Roman roads na ginamit ng Diyos para mag-spread yung gospel sa pamamagitan ng salita noong first century, yung printing press, ginamit din yan ng Diyos para yung katotohanan sa Biblia ay maipahayag. Kailan? 16th century. Oo nga, 16. 16th century, ibig sabihin 1500s, no? So 1500s po yan, So yan po ay nakalagay doon, nasabi, lalago ang karunungan, no? So sino ba naka-imbento ng printing press? Gutenberg. Johannes. Oh, tama, si Johannes Gutenberg, noong Yun Ah? nakalimutan ko. 1440. Noong 1440, no? Siya ay German inventor. Now, na-develop niya yung printing press. At dahil doon, na-reproduce ang mga libro
ng mabilis. At ang tao natutong magbasa dahil may mga libro na nagsisirculate, no? Noong 1455, nagkaroon ng pag-iimprenta ng Bible, yung Latin Vulgate, no? 180 copies ang ginawa, 180. no? At hindi lamang po yan, nung dumating na yung sabi nito, dumating na yung Reformation. Alam niyo ba yung Reformation? Opo. Mhm. Yung ano, Ano yung Reformation? Ito yung lumabas, no? Sina Calvin, sina Martin Luther, na nagsimula yung Protestantism, no? The role, sabi doon, na-imprenta na yung Bible, no? Kasi si Martin Luther, yung kanyang yung Bible translate niya sa German, no? At ano nila yan, na print nila ng marami. So diyan nagsimula na basahin yung Bible. Nung bago dumating yung time na yan, bibihira lang ang nakakabasa ng Bible. O yung mga religious text, no? So ganun ka no? Paano kung walang printing press? Siguro hanggang ngayon di pa natin nababasa yung Bible na yan. No? Dahil sa printing press, which is pag-unlad ng teknolohiya, the Bible was made widely accessible, fueling the growth of Christianity. No? Ayan. So sa ating panahon, ano naman tayo meron ngayon? Ha? The internet and the digital evangelism. Today, technology allows global mission to reach the unreached more effectively. No? Noong unang panahon, ang mga nangangaral, kailangan mong puntahan para makarinig. Pero ngayon, sa totoo lang, hindi na, di ba? Opo. Nasa Amerika, pwede mong makausap. Nasa Japan. Nasa Japan, pwede mong makausap. Oo nga. Ibig sabihin, kahit saang lugar sa mundo, pwede nang Mag-uusap. mabahaginan ng gospel, no? Sa pamamagitan ng internet at ng digital evangelism. Ano? So bakit ba yan? Tinalaw ng Panginoon? Bakit may internet? Bakit may may mga platform na katulad nito ngayon para magamit sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Yung Great Commission na mangaral, dapat gamitin yan ng tama. Anong pinakamalaking problema lang natin ngayon? Sa totoo lang po, kanina nanonood kami ng matinding problem ng tawag dito, Procrastination. ng social media. Procrastination. Kasi hindi siya nagagamit ng tama, nagiging kasiraan na siya. Kasi, Fake news. kaya yan ginawa para makatulong sa tao. Ang technology, kaya yan ginawa para makatulong sa iyo. Procrastination. Pero ang problema diyan, hindi nakakatulong na sa iba, nakakasira na, no? Sinasabi si Mac. Oh, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Bakit nagkaroon ng washing machine? Para hindi mapagod maglaba. Sino? Tao. Kami. Kami. Sino? Tao. Tao. Hindi lang yun. Yung tatay may trabaho. Yung nanay may trabaho. Wala na silang oras para maglaba. Kaya dinevelop ang washing machine. Oh. Para maglaba yung Para hindi na mapagod yung mag-asawa na parehong may trabaho. Kaya may washing machine. Okay. Kaya ginawa yung washing machine para bawasan yung trabaho ng dalawang tao na may trabaho. Ang problema ngayon, alam niyo kung ano? Ano? Walang trabaho ang tatay, walang trabaho ang nanay, may washing machine. Di ba ganon? Walang trabaho. Parehong walang trabaho yung Wala dalawa. pa bayad na Tapos kuryente. may washing machine. Kaya ginawa ang washing machine para malibre ka at magagawa ka ng mas produktibong gawain. Opo. Yun ang purpose niyan. O bakit may cellphone? Ano ba tawag? Cellphone. Pangtawag. Phone, di ba?
Pero mas mahabang oras, di ba, sa laro nagagamit yan? Pwede dapat hindi na cellphone ang tawad Game dyan. phone. Game phone. Oo, dapat ano na, no? Ano na tawag dapat dyan? Cell game. Ibig sabihin yung purpose, nadidipit. Nadidipit Ay, yung sige. purpose. So, ginawa yan para tumulong sa tao. Hindi yan ginawa para kung ano lang, ano. So, gamitin ng tama. Doon talaga may, ano yan, may, tawag ito, yung kanyang kapakinabangan. So, ang Panginoon, no, nakita nyo ba, na ginawa ng Panginoon na meron tayong internet. Kung Christian ka, dapat ang iyong mga gadget, ang karamihan talaga na nasa loob nun ay may kinalaman saan? Sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Dapat ganun. Bakit ba ako may cellphone? Of course, para sa trabaho, kailangan mo yan. Pero yung mga pinapadala mong mga mensahe, yung mga messages na Makandri. ini-impart mo sa mga tao, ano ang daladala nyo? Kalungkutan. Nagdadala ba yan ng salita ng Diyos? Ng pag-asa. Natutupad ba niyan Hindi ang ko kaya Great yun. Commission? Di ba? Kasi gagamitin natin yan para lumago, mapalaganap ang salita ng Diyos. No? So kung may mga lugar na persecuted, hindi mo kayang puntahan sila, kaya mong padalhan ng mga ano. Noong unang panahon, ini-smuggle ang mga Bible talaga eh. Pero ngayon, palagay ko kahit sa ano, Naka-PDF ng oo, Bible. no? Ngayon, kahit sa internet, nandun mo, kaya mo nang kuha. Na-access mo na. Lahat na pwede mong makuha. No? Lalo na kung mga techie, no? Mga batang techie. So, itong teknolohiya na to ay ginawa ng Panginoon para mapalaganap ang kanyang salita. May advance ang kanyang kingdom, no? O, sabi dito, facilitating the spread of the gospel. Technology as an instrument advancing God's kingdom. Facilitating the spread of the gospel. AI-powered Bible translation allows scripture to reach more languages. No? So, okay. So, sa atin, sa mga estudyante, no, sa atin dito, kilala nyo na yung kaibigan nyo, no? Sino ang kaibigan nyo? Babae. Ha? Si Si Sisi, kilala nyo? Hindi. Hindi nyo kilala si Sisi? Ay, hindi pa nila kilala si Sisi. Huwag mo rin pakilala. Dapat nilang makilala yun, dahil ginagamit na ng iba yun. Ano yun? AI yun. AI yun. Si Gemini? May bago daw Gemini naman si Gemini. Marami yan. Parang si Siri? Parang si ChatGPT. Kilala niyo si ChatGPT? Oo. So yan, nandiyan na yan. Ginagamit na ng kung sino-sino yan. No, sana gamitin niyo yan para sa ikabubuti. Kung itong mga AI, ano? Oo, actually nga, bakit gamit na gamit ng mundo, hindi nagagamit ng mga Christians, no? Okay? So pagka yun ay ginamit nyo, dapat alam nyo kung May kapareho. pag tinanong ka ng teacher mo, kaya mo pa rin Oo nga, sagutin. yun. Copy-paste ko na Hindi yung copy paste. Kailangan pag tinanong ka ng teacher mo, kaya mo yung Hindi mo sagutin. naman pala naintindihan. Hindi, dapat naiintindihan natin yun. So sa ano po, ano, AI-powered Bible translations allows scripture to reach more languages. Kaya i-translate niyan ng AI. Originality. Kahit sa ibang lengguwahe ang Bible. Online evangelism tools help share the gospel Globally. Kayang i-share yan Global. globally. No? Strengthen the discipleship and biblical education, digital Bibles, sermon archives, and theological resources enhance spiritual growth. Meron mga AI-generated devotionals and study plans help believers stay engaged. No? So, ang Christian dapat, nagagamit nila positively itong mga bagay na ito. Ang technology, dapat gamitin for the glory of God yan. Gamitin for the glory of God. So, ang technology ay nariyan for improving human flourishing through technology.
No? Kahit yung advances in medicine, agriculture, and communication reflect God's provision. AI-driven humanitarian work aid, disaster relief, and poverty alleviation. So, gamit na po yan ngayon. So, dapat magawa ng mga Christians na maunawaan ang mga bagay na ito. No? So, pwede siyang pakinabangan. Kung paano na yung, sabi natin, yung Roman roads, yung printing machine ay napakinabangan natin, pakinabangan natin lahat, no? Ng mga bagay, no? Na para sa ano, no? Sa mundo. O yung mga teknolohiya na meron tayo. Sabi dito, theological implication, God's timing and technological development, the concept of the fullness of time, just as God used the Pax Romana for the rapid spread of the gospel, He uses modern technology for kingdom purposes today. The digital age is part of God's ordained plan to spread His truth. No? Sino mga pinapollow nyo sa social media? Sino ba mga pinapollow? Grabe yung mga bata ngayon kung sino-sino ang pinapollow. No? Pagkama siguro baka nga ano. Pero may mga Christian ba kayo na pinapollow sa social media? Meron yan. Kasi iba kasi sa akin, may matanda na si Pastor ano. Pero pinapollow kasi ni Pastor, yung mga ano, si Wesley Hop, Si David Wood. tawag natin David yan, Wood. David. Layton Flowers. David So, Wood. pero marami, no, dapat ang pinapollow nyo sa social media, yung mga Kristiyano, ha? Oo. Kasi marami kang maririnig sa social media, lalo na mga bata pa lang ang pinapollow kung sino-sino. Hindi ako sure kung ano eh. Sino nagpa-follow kay ano? Powlers. Hindi ko nalala yun. Hindi ako Buti na sure. lang. Buti na lang. Hindi ako sure si Buti naman. ano. Hindi ako sure kung Christian yun. Wala kayong matutunan. Hindi ako sure Kahit kung nga yung isang Christian. yan eh, Kahit sa iba na hindi ako palo na ano Sure yun ko si eh. ano. Iba yung O si ano. Trinidad. No? Yamin. Okay, so, theological implication, God's timing and technological development, the responsibility of the church. Ano daw yung responsibilidad ng church? Christian. Engage with technology, not fear it. Ayoko Kasi ano nga, dito. nandiyan na yan eh. Hindi naman natin pwedeng pigilan, ano? Ayoko Ano eh, lalabanan ba natin? Baka ano, Pipigilan ba hindi natin nila- siya? Hindi eh. Christian must lead in technological fields to use them for God's glory. Sana mas maging mahusay tayo sa technology, no? Para, sabi doon, ikaw yung leader sa Spreadsheet. technology. Spreadsheet. Para magamit mo siya sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung magaling ka sa ano, no, sa pagbibideo, magaling ka sa ano, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. No? So lead, no? Season lang ako. Pangalawa, exercise discernment in AI and technology. So, responsibilidad ng church na i-exercise ang discernment, no, sa paggamit ng AI and technology. Ethical concern must be addressed with wisdom and biblical principles, no. So dito kasi sa AI, no, ano daw pa yung AI na ibig sabihin ang nasa kanya lang ay mga informations. Wala ditong ano, wala siyang emosyon. Ang AI hindi yan marunong magmahal. No, hindi yan marunong umunawa, hindi siya marunong makadama. Kaya dapat pag tayo ay gumagamit ng mga bagay sa social media, no? Kailangan mayroong discernment. Yung tamang pag-iisip. Ginagamit natin yung sabi dito, wisdom and biblical principles, no? Guided siya ng biblical principles. So be careful, maging maingat, no? Pangatlo, ensure technology serves humanity, not replaces it. So ang technology dapat daw ay naglilingkod siya sa humanity, hindi niya pinapalitan ang humanity. Ministry should remain relational with technology as a tool, not a substitute. No? So yung technology, dapat tools lang yan sa kingdom of God. Hindi
hindi substitute. Ano, hindi niya papalitan yung tao. No? Actually, yun na nga yung mga nangyari, no? Dahil sa masyadong advanced yung technology, ang daming trabaho ang nawala na sa tao, di ba? Marami ka nawawala ng trabaho dahil sa pag-advance ng technology. Pero hindi lang yon, kundi yung sino ba ang mas mahalaga sa iyo, ang teknolohiya o ang tao? No? Sabi doon, meron daw kwento eh. May dalawang ano daw, may dalawang nakasakay sa bus, Okay. isang dalaga at isang binata. Napakapogi ng binata, tapos yung dalaga ang ganda-ganda. Tapos pareho sila nakatingin sa kanilang gadget. Oo. Alam niyo, ano daw yung tinitingnan sa gadget? Nasaan daw Dating yung app. dalawa? Dating app. Sabi doon, nasa date, ang binabasa nila, dating app. Yung lalaki, nasa dating app nakatingin. Yung isang babae, dating app din. Hindi sila nagkita. Pero, nasa tabi niya lang yun Ibig sabihin, yung totoong tao nasa tabi niya, di ba? Pero pareho sila consumed Busy sila. doon na hindi na nila nalalaman yung paligid nila na yung hinahanap mo nasa tabi mo lang. Marami siyang pakaramdam. Parang wala ka ng pakiramdam sa nangyayari sa paligid. Pangit nun. Naging parang yung artificial, hindi na virtual na yung mundo mo. Ayun o, katabi mo na. Yung Tabi mo na. hinahanap mo. So ganun May yun ang ganun ako. nangyayari. Hindi Grabe naman hindi yun. na conscious ang tao sa totoong paligid niya I guess. dahil doon sa So wag ganon, wag dapat mangyari yon sa atin. Sabi, be human. B. Be human. Yeah. Be Dapat human. nakakaramdam ka, nakikita mo ang paligid mo. Hindi yung lang, So, be human. So, technology is neither good nor evil. It depends on how we use it. As stewards, we must use AI and technology wisely for kingdom Work. work. Mahalaga yan na yung mga teknolohiya na available sa atin, gamitin natin para sa kingdom of God. For Christians, AI is the AI. Tandaan nyo, no? For Christians, AI is the AI. Ano ibig sabihin yan? Artificial intelligence is the Almighty instrument. Sin. Ang galing. Gamit yan ng mga makapangyarihan. Dapat yung artificial AI is intelligence, AI. Yun ang original ni Dad. AI is the AI. Original ba yan? Dapat yung AI artificial is the AI. intelligence Is that magamit original or AI ng generated? Panginoon. That's original. So created through human ingenuity to reflect His wisdom, expand His kingdom, and declare His glory across That's the earth. original. So, sana magamit natin yung teknolohiya bilang instrumento ng Panginoon. No? Sa idea. pagtupad ng kalooban ng Diyos. Ito yung ating practical conclusions. Use technology for evangelism. Share the gospel online. Support digital missions. Ang dami-dami na gumagawa niyan, no? Yan ang mga i-like natin. Yan yung mga i-share natin, ano? Yung mga Christians na gumagamit niyan. Ano? Pangalawa, enhance your spiritual growth. Use Bible study apps, online resources, and AI tools for deeper learning. Naku, ang dami-dami na din yan. Meron tinatawag na Blue Letters Bible. O, yun, nagagamit din yan. Ang dami-dami ng apps. Audio Bible. Audio Bible, ang dami-dami na po yan, no? Hindi na kulang ang resources, no? Sobrang. Support ethical and responsible innovation. Promote technology that aligns with biblical values. So ito dapat ang gawain ng mga Kristiyano. And pray for wisdom. Ask God to guide the church in using AI and technology for His glory. No? Again, hindi masama ang tawag natin, ang mga gadget. Pero sa totoo pong pag-aaral, kahit sa ibang bansa, pangkaraniwan daw, no, kahit sa mga bata, 8 oras
ang gamit nila sa kanilang mga gadget na yung mga personal na ano nila, mga laro, mga games. Na supposedly dapat mga 1 oras lang yan. Pero ang normal nga daw sa bata ay 8 hours nakatingin na sila dyan sa kanilang mga gadget, no? So pray for wisdom na yung primary purpose nung gadget ang magawa natin. Hindi yung mga Sabihin ko na secondary. ano. Ano ba secondary purpose? Laruan. Laruan yan di ba? So, sana hindi siya tools para sa laro lang. No? Ask God to guide the church in using AI and technology for His glory. Nag-glorify ba si God sa paggamit mo ng iyong gadget? So that. Okay? Just as God used roads and the printing press and the internet, He is using AI today. Will we be faithful as stewards of this tool for His kingdom? So yan yung challenge po yan. Ginamit ng Panginoon ang kalsada, teknolohiya. Ginamit ng Diyos ang printing press. Even yung internet, nagamit na rin ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Tayo ngayon, Parang yung ano AI, po? gamit na rin yan. Parang ano? Tanong, yung mga gadget ba Sponsored. natin, mga bagay ba na ito nagagamit para sa kingdom of God? So yun lang po yung tanong na dapat nating sagutin. Ano? Para sa Diyos ang lahat ng bagay. Hallelujah. Panginoon, hindi mapipigilan ang paglago ng kaalaman. Sinabi sa Bible, Panginoon, na magpapatuloy na tatalino ng tatalino ang tao. Ang dalangin namin, Panginoon, na yung mga katalinuhan na ito, magamit nawa namin para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Huwag nawa kaming maging alipin ng mga gawa ng tao, Panginoon. Hindi kami alipin ng modernisasyon, hindi kami alipin ng teknolohiya, hindi kami alipin ng aming mga gadget, Panginoon. Lord, ang mga ito ay binigay mo sa amin para magamit sa iyong kaharian. Tulungan mo kami na magawa yung tama. Sinabi mo sa iyong salita, ano man ang iyong ginagawa, kumakain man o umiinom, gawin ninyo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganun din po yun. Ano man ang aming ginagawa, nawa po ito ay para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.